Nagbabalik ang PTV News. Sumalang ngayong araw sa budget deliberation sa Senado ang pondo ng Commission on Elections kung saan binusisi ng mga senador ang inilaang budget para sa barangay at SK elections. Samantala, tinalakay naman ng Senate Committee on Energy ang plano ng Department of Energy na buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant para madagdagan ang supply ng kuryente sa bansa. Muli sa Senado, live ang aming kasamang si Joy Gumatay. Ang pondong 5.9 billion pesos ng Commission on Elections o COMELEC na para sana sa barangay at SK elections ngayong taon ang isa sa mga kinuwestiyon ng mga senador sa pagpapatuloy ng ikalawang araw ng pagdinig patungkol pa rin sa 2017 National Expenditure Program. Dito ay tinanong ni Senador Franklin Drilon si Budget and Management Secretary Benjamin Diokno patungkol sa kinalalagyan ng naturang pondo. Ayon sa kalihim, fully released na ang 5.9 billion pesos na ito sa COMELEC, magamit man ito o hindi ng ahensya ngayong taon. Ngunit paliwanag ni Secretary Diokno, may 2 taong lapse period naman ang pondong ito, kaya maaari pa itong magamit sa 2017. Ngunit binigyang diin niya na hindi ito pwedeng gamitin ng COMELEC sa ibang inisyatiba liban sa barangay at SK elections. Hinihimok naman ngayon ni Senate Majority Leader Ralph Recto ang mga kapwa niya mambabatas na palakihin ang COMELEC budget sa 2017. Sa ngayon kasi ay nasa 3.3 billion pesos lamang ang posibilidad na ang posibleng pondo na mailaan sa COMELEC sa susunod na taon dahil nailatag ito ng Budget Committee nang hindi pa nakikita yung posibilidad na baka ma-postpone itong ating barangay at SK elections. Paliwanag pa ng senador, ito raw ang nakikita niyang pinaka-epektibong paraan na maaring magawa ng Kongreso upang matulungan ang COMELEC na mapabuti o maging matagumpay ang pagsasagawa ng aktibidad na ito. Samantala, usapang budgetary naman ang isa sa mga naging laman ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian. Dito kasi ay inilatag ni Energy Secretary Alfonso Cusi yung kanyang plano na buhayin muli ang ating Bataan Nuclear Power Plant. Ito raw ay upang mapabuti at madagdagan itong ating energy mix ng ating bansa. Nangangamba itong ating Senador Sherwin Gatchalian dito sa ideyang ito dahil hindi pa raw natin sigurado ang kapasidad ng naturang power plant. Paliwanag niya dahil 3 dekada na mahigit yung matapos yung konstruksyon nitong naturang power plant, baka raw kailanganin natin ng mahigit kumulang 1 bilyong dolyar upang maisaayos at masiguro na magiging matagumpay ang pagsusupply ng enerhiya mula sa naturang power plant. Nilinaw rin ni Senador Gatchalian na hindi siya tanggi o talagang tinitingnan niya itong posibilidad na magamit natin ang ideya na buhayin muli ang nuclear power plant, ngunit aniya, kailangan nating dagdagan ang ating human resources, gayon rin yung capacity building ng mga materials na ginagamit natin sa pagsasagawa ng inisyatibong ito upang masiguro na makakatulong nga ito sa ating bansa. Sa ngayon ay tinitingnan ni Senador Gatchalian ang posibilidad ng ibang paraan upang madagdagan ang ating energy reserves kasi sa ngayon ay napakanipis raw ng power supply na mayroon ang ating Luzon region. Ayon pa sa ating mambabatas, itong mga plano na inilalatag ng Department of Energy, let us do it right or not at all. Yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado para sa PTV News. Joy Gumatay. Maraming salamat sa iyo, Joy Gumatay.